ito ng bahay, Diyos, aral ko ng salita. Bago po tayo, wala tayo po may yung namin po ni Pastor Hernandez at pambuhat sa panalangin. Yaw ko rin. Sige, tayo po ay dumulog sa Diyos. Manalangin. Ikit po natin ang ating mga mata. Ama namin Diyos, na dakila, tapat, at mabuti sa lahat, na hindi po nagbabago noon, ngayon at magpakailanman. Nagpapasalamat po kami sa iyong kabutihan sa aming pong mga buhay. Salamat po simula sa kaninang umaga, Panginoon, sa aming pong pagsamba, O Diyos, at maging sa aming pong pagpapatuloy sa hapon pong ito. Patuloy na ang iyong pagsama, ang iyong banal na Espiritu Santo, ang malayang kumilos po sa aming pong mga buhay sa oras pong ito, maging sa mga bata na narito. O Diyos, Ikaw ang Diyos na umipo sa puso ng bawat isa, Panginoon, kung paano kahalaga ang mga pagtitipon pong ito, O Diyos. Salamat po, Ama, ng maraming. Ikaw ang Diyos na aming pong pararangalan. Ikaw ang Diyos na aming pong sasambahin sa Espiritu at katotohanan. Samahan mo po kami ng iyong Espiritu Santo. Malaya kang kumilos, Panginoon, sa bawat isa, maging sa mga kapatid po namin na wala po sa araw na ito, Panginoon. Dalangin po din po namin sa iyong anak na gagamitin. Patuloy mo siyang panibagong kapahayagan, kahalaman at karunungan at katalinuhan na nagmumula sa iyo, Panginoon, ang iyong ipahayag sa kanya pong buhay. Maraming pong salamat sa iyo ang lahat ng parangal at papuri sa pangalan ng aking pong Panginoon. Amen. Tayo po'y magpasalamat, tayo po'y magdiwang sa kanyang kabutihan. Basta'y kay sumawag at ikatulan kung bakit ako'y hindi mo kinalalaan. Hindi mo kayang isipin, hindi mo kayang sukatin. Oh, Jesus, nagbibigay sa akin. Salamat, Jesus, sa pag-ibig mo. Lord, walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Isa pa, kung aking namasdan, kung aking namasdan, ang makan ay di sumapunawan. Ano nila, bakit ako'y kinalagaan? Hindi ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin. Pag-ibig mo, Jesus, ay ibigay sa akin. Salamat, Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Salamat! Salamat, Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Isa pa tayo magpasalamat sa ating Panginoon. Salamat, Jesus, sa pag-ibig mo. Walang mahal sa akin ng katulad mo. Salamat, Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Tayo po'y magsasaya. Magsasaya sa piling mo. Sa piling mo.
ako'y magsasaya sa piling mo. Hallelujah! Oh, hallelujah! Salamat po ang Diyos. Salamat Panginoon. Tunay po Diyos, wala pong ibang nagmahal sa amin ng tulad mo, O Diyos. Tanging kayo lamang, Panginoon, ang umibig po sa amin ng buong buo, ng walang pag-aalinlangan. Inakap mo kami, Panginoon, sa kabila ng aming mga pagkukulang at kasalanan. Kaya, Panginoon, narito po kami, nagpapakumbaba. Ang iyong pong mga lingkod, O Diyos, hallelujah, nagpupuri sa iyong pong pangalan. Nais na po namin maranasan ngayon pong hapon po na ito, Panginoon. Iparanas mo ang presensya, ang kapangyarihan mo, Panginoon. Hallelujah, O Diyos. Lord, maging ito pong pagtitipon namin na ito ay pagbigay ng Lord, magdulot ng mabangong samyo, Panginoon, dyan po sa iyong trono ng kabanal-banalan. Hallelujah. Malugod ka, Panginoon, sa aming po pagpupuri, O Diyos. Pagpupuri na nanggagaling, hindi lang sa aming mga labi, kundi sa aming po mga puso. Maraming salamat, Panginoon. Hallelujah. Tayo pong lahat ay patuloy po na lumapit sa presensya ng ating Diyos. Hallelujah. Pasiyasat po natin sa ating Diyos, sa ating pong mga puso. Ang puso ko'y tulog sa'yo. Nagpapakumbaba, nagsusumamo. Paging napatin mo, yes Lord, na ikaw ay mamasdan, makanikaan, sa'yo ay lumisan. Isa pa, ang puso ko'y itulog sa'yo. Itulog natin sa ating Diyos. Nagpapakumbaba, nagsusumamo. Paging napatin mo, ikaw ay mamasdan, makanikaan, sa'yo ang lumisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luglugan ang iyong wagas na pagsinta. Daluyan ang walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Ang puso ko, ang puso ko'y tulog sa'yo. Diyos, kami nagpapakumbaba, nagsusumamo, nagpapakumbaba, nagsusumamo. Paging dapatin mo, Diyos, paging dapatin mo. Ikaw ay mamasdan, ikaw ay mamasdan, makanikaan, sa'yo ay lumisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luglugan ang iyong wagas na pagsinta. Daluyan ang walang hanggang mga papurit pagsamba. Mata ikaw, O Diyos, ngayon at kailanman. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luglugan ang iyong wagas na pagsinta. At daluyan ang walang hanggang mga papurit pagsamba. Mata ikaw, O Diyos, ngayon at kailanman. Isa pa sa ating mga tinig. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan.
puso ka ng iyong wagas na pagsinta. At daluyan ng walang hanggang mga papuring pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, ngayon at maging banal at tahanan ang aking buhay. Salamat. Tayo ay magpasalamat sa ating Diyos. Hallelujah. Tayo ay magbanggit ng pagsamba, papuri sa ating Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Salamat. O aming Diyos, salamat sa kabutihan mo. Salamat sa katapatan mo, Panginoon. O wala kang pagtulad, wala kang kapitay. Ang pag-ibig mo, hindi nagpapalit ang iyong biyaya. Salamat sa iyong kahabagan. Salamat sa iyong presensya. O Banal na Espiritu, salamat po. Oh, salamat po. Oh, hallelujah. Hallelujah. Marami pong salamat, Panginoon. Iyo po ang dalangin ng aming mga puso, God. Naloobin mo, Panginoon, kami. Hallelujah, na maging daluyan, Panginoon, ng iyo pong pag-ibig sa aming pong kapwa. Ang buhay po namin maging daluyan, Panginoon, ng mabuting balita, Panginoon, sa ikaliligtas po ng iba. Loobin mo, Panginoon, na ang buhay po namin, O Lord, ay maging kagamit-gamit, Panginoon, sa iyong basan. Lord, loobin mo, Panginoon, sa ganon ay magkaroon po ng tunay po na, Lord, halaga ang buhay po namin dito sa mundo. Kung hindi rin po, Panginoon, sa inyo, God, magagamit ang aming mga buhay, Lord. Ito po, Panginoon, ay mapapahamak lamang, Panginoon. Kaya, O Diyos, narito po kami, nagpapagamit, Panginoon, iaalay po namin sa inyo ang aming pong mga buhay, ang aming pong sarili, ang aming pong lakas. Ano man pong meron po kami na iyong pong kaloob po sa amin, O Diyos, ay gamitin mo, Panginoon, sa iyong pong kapurihan lamang. Salamat po, Diyos, sa iyo lamang po lahat ng papuri at po ng pagsamba sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Lahat po ay magsabi namin. Amen. Amen. Tunay nga po na napakasarap magpuri sa ating pong mga anghel ang nagdiriwang sa langit. Amen. Kaya't napakaraming anghel po ang nagdiriwang at napakasaya po ng Diyos. Amen po ba? Amen. Na narito po tayo upang makinig ng kanyang mga salita, mag-aral. Amen. At tayo po ay umawit ng papuri sa ating Panginoon. Tayo sa oras na ito, marami po tayong matututunan sa isang lingkod po ng Diyos na pinadala po niya dito po sa ating pong lugar. Handa po natin ang ating pandinig, ang ating pong Bible. Amen. At tayo po ay maraming matututunan. Sige po, hindi na po natin patatagalin. Tinatawagan po natin si Brother June Manalastas. Isang malakas na palakpak para sa Panginoon. Magandang magdidilim na po. Magandang hapon po, magandang gabi sa bawat isa. Gusto ko lang po makilala sino po ang first time na nandito, taas po ang kanang kamay. Ayan, so itong mga pogi pala na to, yung mga mga first time. Sa mga medyo may edad, may first time po ba? O luma na po lahat? Ayan. Amen. So,
Sa mga di po nakakilala, ako po si Brother Jude Malansas, taga Mapaliki. Ako po ay 18 years old. Wala po po kontra. Hindi, ako po ay 34 years old na. Nagulat ata si Kuya. 34 na siya. At ako po ay, kung di ko po nakalimutan, is nag-introduce din po ako nung huli po ako nagturo po dito. Na ako po ay ilang dekada na rin po sa Panginoon. At sa akin pong karanasan bilang Kristiyano ay hindi po madali. Hindi po simple. Marami pong ginawa ang Panginoon sa aking buhay doon po sa ilang, at least more than 2 decades, 20 years na sa akin pong pagsunod sa ating pong Panginoon. At kumbaga po sa ating po dito, inaasahan ko po na kayo po sa inyo pong pagsunod sa ating pong Panginoong Jesus ay marami kayong maunawaan at makita. Amen? Sa ating pong paglilingkod o sa ating pong pagsunod sa ating pong Panginoon. Babalik po ako sa aking pong sarili. Paano ko ba sisimulan? Siguro, bibigyan ko ng buod bago po tayo magsimula sa ating pong pag-aaral. Ito po yung isa po ito sa nakita ko, no, sa akin pong, sa katagalan po sa paglilingkod sa Panginoon. Dahil, lalo na sa mga matatanda dito, sanay, alam na alam niyo po ang salitang paghihirap. Yes or no? Okay? Lalo na sa mga nanay. No? Siyempre, lalo rin naman sa mga tatay. Paghihirap sa araw-araw, pagtatrabaho, paghahanap ng pagkakakitaan, minsan kung kanino pwedeng umutang para mairaos yung araw kasi wala pa yung sweldo, o minsan naman nagbipit yung tawag dito, hindi dumating yung inaasahan. So, maraming paghihirap. Mayroon ding paghihirap sa kalusugan, mayroong sakit, may namamatay, may naluluging negosyo, or minsan naman, meron pong magulang na pinapupunta sa office dahil yung anak ay may nakipag-away, nakipagsuntukan, or may binabarangay dahil may ginawang kasalanan yung anak, o minsan tayo mismo na ibarangay. So, iba't ibang uri ng paghihirap ang ating pong nararanasan. Sa mga bata, paghihirap is maaksidente, tawag dito, nagbabike tayo. Yung mga ganong klase ng paghihirap dahil sinabihan tayo, huwag tayong pumunta doon, pinilit pa rin natin. Kumbaga, maraming paghihirap ang ating pong nararanasan. Pero alam niyo po ba, ano po ang dahilan kung bakit po ang tao ay nakakaranas ng paghihirap? Isa lang po ang pinagmumulan. Yan po ay dahil sa salitang kasalanan. Sabihin po natin, kasalanan. Isa pa po, salanan. Wala pong ibang magpapahirap sa tao kundi po ang kasalanan. Maniwala po kayo o hindi, kasalanan ang pinagmumulan ng lahat ng kahirapan. Brother John, kahit ba yung paghihirap namin ngayon is may kinalaman ng kasalanan? Yes, definitely. Amen? Maaari. Brother John, bakit ang buhay namin ganito? Nahihirapan kami. Wala kaming tawag dito, magandang bahay, wala kaming ganito. Maaaring dahil may kasalanan yung magulang mo. Dahil siguro, nabisyo o nasugal, yung ipamamana sana sa'yo, naisangla, so wala kang namana. So ngayon, pinagmumulan ng paghihirap. Tama, kasalanan? Yes. Bakit yung asawang babae umiiyak, pupunta sa kapitbahay, nagsusumbong? Kasi bakit? Sinasaktan ng asawa. Bakit? Dahil siguro nalulungho sa alak, sa droga, ano ho ba yung mga yon? Kasalanan. Tama? Bakit ho ba yung magulang na pinapunta sa office? Dahil po yung bata na inggit, napikon, dahil may gumagawa ng masama. Kasalanan, tama? Lahat po ay
kasalanan ang pinagmumulan ng anumang paghihirap. Amen. Yun po yung lubos kong naunawaan doon sa tagal ng aking pong pagsunod po sa Panginoon. Na nawa mga kapatid, sino pa dito parang nasa 10 years na sa Panginoon. 10 taon na. 10 years pataas. Oo, sige, 10 years pababa. 10 years pababa. Lahat? Kung nasa 10 years pababa, huwag niyo na pong hintayin magdalawang dekada bago niyo maintindihan itong sinasabi ko kasi ito po'y karanasan ko at ito'y biblical. Maaaring naririnig na natin pero totoo, ang pinagmumulan ng kahirapan ay kasalanan. Babalik tayo kay Eva at Adan. Dahil yung lalaki, kaya kailangan nating magtrabaho, yan po ay sumpa na nagmula pa noong panahon ni Eva at Adan nung sila ay ano po yun? Kasalanan, tama? Dahil nung nagkasala si Eva at Adan, ang parusa ng Diyos sa kanila, ikaw lalaki, sa halip na yung pagkain mo ay ibibigay ko at hindi mo kailangan pagpawisan, pagpaguran, hindi mo kailangan bukalin ang lupa, kailangan mo nang gawin yan. Kaya po yung iba nating tatay dito medyo nasusunog na ang balat kasi kailangan ho naming magbilad. Tama? Kailangan ho naming pagpawisan para ho meron po tayong maipakain. Paalala po ng Panginoon yan. Amen? Yung paghihirap ay paalala ng Diyos kung paano dapat natin kamuhian ang kasalanan. O sa mga nanay naman, sino na ho dito ang nanganak? No? Lahat po siguro, o karamihan dito, no? Siguro yan po yung sakit na hanggat maaari, ayaw nyong balikan. Hanggat maaari, wag na. Si Mister, makulit pa rin. Last line eh! Tuna! Pata, may buktot na yan naman. So, napakasakit. At sa ating mga lalaki, minsan, hindi natin masyadong naintindihan kung gaano kasakit. Kasi hindi natin nararanasan. Pero kung nanay lang tayo, sobrang sakit. Mga 1 to 10, gaano po kasakit? 10 yung pinakamasakit. 9 ba? Oo. 9 pa. Kayo po ba mga... 11. Sumobra. Sumobra. Baka si Sari po kayo. Hindi, mga umiigil talaga. Yung asawa ko po na parang na-dislocate yung kanyang kamay, yung daliri niya, sa kahawak po niya dun sa, dun sa hawakan nung irihan. Sa sobrang higpit. Parang na umalaso yung isa niyang daliri. Pero umokay naman po. Pero just imagine, napakahirap isang buhay na bata ilalabas mo. Di ba? Napakahirap. At yan mo'y kasama ho sa sumpa na tinanggap po ng tao nung sila po ay Kaya every time na tayo po'y nahihirapan, yan po ay habag ho ng Diyos sa atin. Paalala niya na tayo po ay humingi ng saklolo sa ating Diyos. Amen? Na tayo po'y magpakumbaba at lumuhod sa ating Diyos. Panginoon, kailangan ka po namin. Sa pagkakasala ng tao, mga kapatid, ito tatandaan po natin, napakalaga ng paghihirap. Dahil kapag ang isang tao hindi na naghihirap, hindi tumatawag sa Diyos. Ang taong hindi nakakaranas ng paghihirap, nakakalimot sa Panginoon. Pangkaraniwan. Naniniwala po ba kayo? Kapag yung tao walang pangangailangan na alam nyo, nakukuha niya lahat, natatanggap niya lahat, nararanasan niya lahat ng gusto maranasan, nagiging palalo. Kaya kapatid, kung may paghihirap kang pinagdaraanan ngayon, magpasalamat ka kasi yan ay ginagamit ng Diyos para ikay paalalahanan niya. Amen? Para tayo po ay laging dumipende lamang po sa ating pong Panginoon. Umasa lamang po sa Kanya. Kung may paghihirap po kayo, huwag niyong questionin ng Diyos bakit po kayo may mga ganyang paghihirap.
Amen. Manapa, humingi tayo ng tulong sa Diyos na tulungan tayo na malampasan ho natin yung mga pagsubok na yan, na bigyan tayo ng lakas ng Diyos. Amen. Sa halip na, halimbawa, kung may buhat-buhat na sako dito na mabigat, sa halip na ipagdasal natin, Lord, tanggalin niyo itong sako, ang ipagdasal namin, Lord, bigyan niyo ako ng lakas na mabuhat itong sako. Amen? Ang kaibahan kasi noon, kapag binigyan ka ng lakas, makikinabang ka. Yung katawan mo, kasi bakit? Lalaki yung muscle mo, di ba? Titibay ka kapag nabuhat mo siya. Pero kapag tinanggal, o kapag binalpuli yung sako, mabigat na naman. Tama? Pero kapag yung sako na yon, nailipat mo dito, kinabukasan, pag binuhat mo uli yun, medyo mas magaan na. Dahil ba nabawasan yung laman ng sako? Hindi, kasi mas lumakas ka. Amen? Kaya yung lakas, kaya yung mga pagsubok ko na meron ho tayo, ang ipag-pray ho natin, bigyan tayo ng karagdagang lakas ng Panginoon para malagpasan natin. Amen po ba? Amen. So sa tagal po ng panahon na paglilingkod ko sa Panginoon, yan po yung isa sa mas lubos kong naunawaan sa aking pong buhay. At mga kapatid, wag na wag ho kayong maiinggit sa mga tao na umaasenso dahil sa kasalanan. Wala ho yang papupuntahan. Brother Jun, bakit naman ganun nakakabili sila ng kotse? Nakakapagpagawa sila ng bahay? Nakakakain sila ng masasarap na pagkain? O ano naman ngayon, kung papunta namang impyerno yung buhay nila? Di bale nang magdildil ho tayo ng asin. Kung yun lang po ang meron ho tayo, magpasalamat tayo sa ating Diyos. Amen? At dahil bakit? Yung iba, may asin, wala silang madildil. Tama? Birthday po nung anak ko nung nakaraang December 12. Siya po ay 8 years old. Lagi ko sinasabihan sa kanya, anak, tandaan mo to. Ang birthday ay hindi patungkol sa atin. Ang birthday ay hindi patungkol sa anumang material na matatanggap mo. Ang birthday ay patungkol sa pagpapasalamat sa Diyos dahil binigyan kanya ng panibagong taon. Pinauunawa ko kasi sa ating pong paglaki bilang tao, ang pagkaintindi ko sa birthday, regalo, pagkain, laruan, pumunta sa labas, pag-Jollibee, pang makamundo. Kaya kapag wala akong laruan, pag walang bagong ganito, pag birthday, malungkot ako. Malungkot ako kasi bakit? Yun yung naintindihan ko pag birthday. Tama? Ang birthday ho, mga kapatid, kaya yun po yung pinapaunawa ko sa aking anak, na ang celebration ng birthday ay patungkol sa Diyos, hindi patungkol sa atin. Ngayon, anak, kung may matanggap kang regalo, kung may matanggap kang mga pagkain, bonus na lang. In short, wala kang matanggap na pagkain, wala kang matanggap na bagong laruan, higit pa sa sapat para tayo'y magsaya. Amen? Sana po maintindihan po ninyo at ituro ho natin sa ating mga anak, kapatid, dahil tayo po yung lalo na sa ating po mga magulang, tayo po yung mga Kristiyanong magulang, ang trabaho po natin ay ipamulat po natin sa ating mga anak ano ba yung buhay ng isang Kristiyano. No? Marami po tayong nakaugalian o nakasanayan po ng mga tradisyon o paniniwala o mga kinaugalian na hindi po makakabuti kung maipapasa pa po natin sa ating mga anak. No? Sino ho dito sa mga anak, masaya kayo kapag kinikis kayo ng magulang niyo? Masaya ba kayo kapag hinahal kayo ng nanay niyo o tatay niyo? Bunso, kuya, masaya ba kayo? Halimbawa, pupuntahan kayo ng tatay niyo, yayakapin kayo, tapos kikis kayo, masaya ba kayo doon? Masaya ba kayo kapag kinakamusta kayo ng magulang nyo? O anak, kamusta yung pamag-aaral? Di ba? Ang sarap sa feeling. Hindi yung kakausapin lang kayo kapag nakipag-away kayo. Kumbaga,
bilang mga magulang, dapat ho, kumbaga, ang punto ko lang dito mga kapatid, huwag na nating ipasa sa ating po mga anak, ano man yung mga nakaugalian po natin o nakasanayan, o maaaring hindi natin naranasan sa ating mga magulang, dahil tayo po yung mga Kristiyano na ngayon ay kailangan maputol, no? So, simulan na po natin kasi sa tingin ko po ay maaga po ang dilim po kasi kapag ho Pasko. Tama po? Maaga ang dilim kaya pare magpalagay ka ng ilaw dito. Hindi ko na makikita si Brother Arneldo sa likuran. Ay, may ilaw ako kaya makikita nyo ako kahit maitim ako. So, ready na po ba tayo lahat? Amen. Isang bagsak nga po para sa Panginoon. 1, 2, 3, go! Isang bagsak lang. 1, 2, 3. Okay, dito po sa 1 Corinthians 9:24. Napakaganda po ng ating pag-aaralan at sa unang Korinto 9:24 hanggang 27. So, basahin ko na po mga kapatid kung wala kayong Biblia, itong mga kabataan makiramdam ko muna. Namburio, Kapampangan, Tagalog, Bisaya, Namburio. English? Tagalog, Kapampangan. Kasi, kin kaya katamong mga mapasubo ako, di ko madiretso. Okay. Sa ating pagsunod sa Diyos, ay para tayong mananakbo. Okay? Yun daw sabi ni Apostol Pablo, yun daw ating pagsunod sa Diyos ay inahalintulad niya sa isang mananakbo. No? Runner. Sa school may runner, di ba? Nag-runner ba kayo? May nag-runner sa inyo? Wala. Pero mabilis kayong tumakbo siguro pag hinahabol kayo ng aso, no? Ang gagawin nyo, babatuhin nyo yung aso, magpapahabol kayo. Ayan, mga gawain ng mga pasaway na mga, ano yan, mga kabataan. Babatuhin yung aso, tapos nakatakbo. Okay. So, inihalintulad ni Apostol Pablo na ang pagsunod sa Diyos ay para daw isang mananakbo. Tuloy, alam ninyo na sa isang takbuhan, marami ang sumasali, ngunit isa lang ang mananalo. Tama? Kaya, pagbutihin ninyo ang pagtakbo upang makamit ninyo ang gantimpala. 25. Ang bawat manlalaro ay nagsasanay ng mabuti at dinidisiplina ang sarili upang makamit ang gantimpala. Ginagawa niya ito para sa gantimpalang hindi nagtatagal. Ngunit ang gantimpalang hinahangad natin ay magtatagal magpakailanman. 26. Kaya nga may layunin at direksyon ang aking pagtakbo. Kung baga sa isang boksingero, hindi ako sumusuntok sa hangin. So, inalihan tulad sa mananakbo at inalihan tulad sa isang boksingero. Last verse, dinidisiplina ko ang aking katawan at sinusupil ko ang aking masasamang pagnanasa nito dahil baka pagkatapos kong ipangaral ang magandang balita sa iba, ay ako pa ang hindi makatanggap ng gantimpala mula sa Diyos. Okay. So dito po ay tinuturo ni Apostol Pablo. Ay wait lang, tanong ko po muna, sino ho dito ang sumusunod na sa Diyos? Amen. Okay lang po. Sino dito yung gustong sumunod sa Diyos? Amen. Mga kapatid, ganito ang problema ng tao. Kapag tinanong mo ang tao na sino ko muna ba ang buhay mo sa Diyos? Okay, sasabihin nila, hindi ko kailangan ng Diyos. Kumbaga, hindi ko kailangan isuko ang buhay ko sa Diyos. Kaya kong mabuhay ng walang Diyos. No? Kaya daw niya mabuhay ng walang Diyos eh. Ang Diyos ang nagbigay ng buhay mo. Di ba, kahangalan po yung ganong pananalita. Dahil pangkaraniwan, ayaw ng tao na siya ay pinangungunahan. Tama? Ayaw ng tao na may boss. In short, kung pwede nga lang, halimbawa, si Brother Ryan, di ba, halimbawa, di ba, nagtatrabaho ka saan nga yun, bro? Sa Angeles. Di ba, meron kang, tawag dito, mga boss? Meron kang unang boss, may pinaka-boss, tama?
O, kumbaga, yung una mong boss siguro, yung pinaka-foreman, susunod na boss yung engineer, architect, o basta may layer of boss. At minsan, kapag sinisita ka ng boss mo, naman naman ang boss ko nini. Minsan, panad ka santala pa, pangalan lang makaharap, no? Kasi parang pinangungunahan tayo, ayaw natin hunong tayo po yung napapangunahan. Kaya yung tao, kapag dahil siya ay makasalanan, dahil mahal niya ang gawang masama, okay? Ayaw niya nang didiktahan siya ng Diyos. Kinamumuhian niya ang Diyos, okay? Pero ang hindi niya alam, okay, na ang akala niyang wala siyang boss, meron siyang boss. Okay? Yun nga lang ang boss niya, si Satanas. At siya ay tapat dun sa kanyang boss. Dahil ang gusto ng kanyang boss ay yung ginagawa niya. So magka-tandem sila. Okay? So akala niya dahil walang dumidikta sa kanya, wala siyang boss, hindi, meron siyang boss. Yun nga lang, dahil pareho sila ng puso at isip, ba't siya didiktahan ng boss niya? Very good. No? Gumawa ng masama, sasabihin ng boss niya, very good. Di ba? Tama? Pero kapag ang Diyos na ang sinusunod natin, ibang usapan na. Kapag mali ang ginagawa natin, ano sinasabi ng boss? Ayaw gusto yan. Bayuan me. Tama? Pero kung ikaw ay tapat na empleyado, susunod ka o hindi? Susunod ka kasi bakit? Boss mo yun eh. Okay? So ngayon, kung kayo po'y tatanungin ko, kung gusto nyo bang sumunod sa Diyos, ang tanong ko doon is, gusto nyo bang isuko ang buhay ninyo sa Kanya? Or handa ba kayong isuko ang inyong buhay sa ating Diyos? Or hindi? Handa ba kayong isuko ang inyong sarili sa Diyos? Kasi kung hindi natin isusuko ang ating buhay sa Diyos, isinusuko natin ang buhay kay Satanas. Sa kanya tayo, siya yung boss natin, in short. Kung baka hindi nyo pa po naiintindihan, mga kapatid. Wait lang po, si Darling tumatawag. Mami, hindi pa. Kasalukuyan pa lang. Mamaya na, Mi. Oh, alam ko na may miss mo ako, mamaya na. Akala po niya dahil siguro nagdidilim na, pauwi na daw. Di mo nagalaw ka, start ko pa lang. Okay, nasa na ba ako? So yun. Kaya yung tanong ko kanina, kung handa ba kayong isuko ang inyong buhay sa Panginoon, kasi po yung pagsuko ay hindi madaling bagay. Hello? Hindi po madali ang pagsuko. Ang pagsampalataya sa Diyos, madaling sabihin, naniniwala ako kay Jesus, sumasampalataya ako sa Kanya. Madaling sabihin po yun, mga kapatid. Pero, sa totoo lang, yun po ay mahirap na bagay. Amen? Ngunit, kung ang Diyos ang magbabago ng iyong puso, mga kapatid, amen? Yung pong paglalakbay na yon ng pagsuko ay magiging madali. Kasi bakit? Kasama natin siya. Amen? Yung pagsuko po kasi, mga kapatid, sa Diyos, yung buong pagkatao natin, isusuko natin sa Kanya. Yung buong buhay natin, pamilya natin, kabuhayan natin, amen? Isusuko natin sa Kanya. Lord, Ikaw na po ang bahala sa akin. Amen? Kaya kayong mga kabataan, bagamat bata pa kayo, dalangin namin maintindihan ninyo na yung kahalagahan ng pagsuko ng buhay sa Diyos. Ang mahirap kasi, baka kung hindi ninyo isuko ang buhay ninyo sa Diyos, magamit ng kaaway ang buhay ninyo. Dahil pinag-usapan natin kanina, pagkasalanan ang pinagmumulan ng kahirapan, tama? Baka pagmulan pa ang buhay ninyo ng paghihirap ng inyong mga magulang dahil makakagawa kayo ng kasalanan, tama? Magbibigay pa ng stress
sa ating mga magulang. Na-stress po ba kayo mga magulang pag yung anak nyo nakakagawa ng kasalanan? Pwede tayo mga magulang, hikayatin natin sila sa Diyos. O, kaya yun po ang importansya kung bakit ho tayo mga Kristiyanong magulang, pagsikapan ho natin na mailapit ho talaga ang ating mga anak sa Diyos dahil tayo rin po makikinabang nun. Tayo rin po makikinabang. Isipin nyo, senior na ho tayo, matanda na ho tayo, pupunta pa tayo sa barangay para magpaliwanag, para humingi ng pasensya na ako, bukingan na ako, makanya. Wala po akong gustong patamaan, hindi ko po alam kung ano po yung mga nangyayari po sa atin. Ang punto ko lang po ditong gustong iwan is magtrabaho po tayo bilang mga Kristiyano, kung tayo po yung magulang, trabahuhin po natin ang ating mga responsibilidad sa ating po mga anak. Kung tayo po yung mga anak, ganun din, tayo makinig sa ating mga magulang. Sino dito yung mga anak? Taas ang anak naman, sige, proud. Proud kayo. Makinig kayo sa inyong magulang. Makinig. Sabihin nyo nga, makinig. Makinig. Minsan kasi, kapag sinabi makinig, parang makikinig lang. Ang ibig sabihin ko, kapag makinig, ibig sabihin makinig at sundin. Hindi lang yung, sabi ni Brother John, makinig lang eh. Nakinig nga lang, pero di naman ginawa. Ibig sabihin ko na pag nakinig, dapat gawin ninyo ang sinasabi. Dahil para sa inyo yon, okay? Tuloy na tayo dito, balik na tayo dito sa ating pinag-uusapan. So bilang daw pong isang sa ating daw pagsunod sa Diyos para daw tayong mananakbo, at sa takbuhan daw sa karera, ilan ang nananalo? Isa lang. Okay? Makwento ko lang po mga kapatid, doon pong siguro po kulang-kulang 3 months. 3 months ago, meron po kaming challenge, no? Na napansin po ninyo siguro na mayat po ang aming katawan dahil meron pong pa-challenge po si Kuya Tekram sa amin na mga nanaba nung panahon nagpa-challenge ho siya ng diet challenge. Napapansin niya, nagbibigatan na kami. After 95 days, kung sino yung pinakamaraming mabigat at pinakamaraming tibang na may mabawasan, ay mananalo ng 100,000. Ako, dahil manganganak si Mrs., may gastos na paparating, yung mga manok na bagong dating, wala pang bayad yon dahil naglo-loan lang po kami sa bangko, makakabawas na rin yon sa pang-loan. Ginrab ko po yung opportunity. Hindi po lagi merong challenge. So, day 1, simulang-simula pa lang, nung pagkasimula ng challenge, agad nagplano na po ako. Pilano ko ano yung gagawin ko, ganyan, kada linggo, ilan dapat ang naliles ko, ano yung gagawin ko para mangyari yun, ganyan-ganyan. And, after nung challenge, no, purihin po ang Panginoon na nakuha po natin yung pong yung prize. Kasi sabi dito, isa lang daw yung nananalo dun sa karera. Dun kasi sa challenge namin, isa lang din eh. Tama? Dahil isa lang ang mananalo, ano daw sabi niya? Kaya pagbutihin ninyo ang pagtakbo upang makamit ninyo ang gantimpala. So, merong advice. Pagbutihin. Gawin ninyo hanggat wala. Halimbawa, dahil siyempre iba naman yung challenge sa karera eh. Sa challenge, yung takbuhan namin kumbaga yung aming challenge, nagsisimula araw-araw. Kung ano kakainin namin, ano yung dapat di kainin. Tama? So sa takbuhan kasi, kapag pumutok na yung barel, yun na, takbuhan yun. Di ba? Pagbutihin. So, dahil alam kong isa lang ang mananalo dito sa aming challenge, pinagbuti ko po. Hindi ko iniisip kung ano iniisip nila, iniisip ko ano ang dapat ko munang gawin. Okay? So dito po inahalin tulad, kung bilang mga Kristiyano, mga kapatid, hindi lang naman isa maliligtas, no? Inahalin tulad lang dito. Kasi nga, dahil isa lang maliligtas dito, pagbutihin ninyo. Sa atin, yung kaligtasan natin, amen, marami pong dito maliligtas.
Pero bilang sa atin, sa personal nating karanasan, kailangan masiguro natin na kasama ho tayo sa maliligtas. Tama po ba? Kasi baka naman atin tayo ng atin, tapos impyerno rin pala papupuntahan natin, ba? Magkakamot-ulo tayo, sasabihin natin, Lord, nag-church ako dun sa Magong Bali, Narinig ko pa nga si Brother John, nagtuturo po dun bakit po sa impyerno ako? Hello? Kaya ito po mga kapatid, ang pagiging Kristiyano, akala po nung iba, parang 1 plus 1 equals 2. Mga kapatid, pagiging Kristiyano ay isang bagay na, tawag dito, isang bagay na isinasa buhay. Amen? Yung buhay natin ay binabago araw-araw. Alam mo, yung diet challenge namin, sabihin na natin 100 days, hindi naman, nung day 2, agad payat na ako Hindi. Araw-araw, day 1, day 2, nabawasan ng konti, hanggang minsan umangat ng konti, tapos babawi ako, may araw na hindi talaga ako kakain ng maghapon kasi dumagdag ako kasi may okasyon. Minomonitor ko araw-araw kung ano nagiging laro ng aking timbang. Kasi nga, baka kapag nandun na sa dulo, kung hindi ko minomonitor, hindi pala ako yung manalo. Tama? Dahil sa kagustuhan kong manalo, yung mga tama at mali kong desisyon, binabalansi ko. Sa atin, sa mga Kristiyano, araw-araw ba nagagawa nyo ng tama? Ang buhay? Hello? Lagi ba tayong tapat sa Diyos? Lagi ba tayong mabuti sa Diyos? Sa ating kapwa, hindi. Pero kapag nakita mo sarili mo, parang naliligaw na ako Manalangin tayo sa Diyos, Lord, baguhin niyo po ito. Lord, ayusin niyo po ito. Hindi po tama itong ginagawa ko na to. Hello? I-monitor ho natin. I-check ho natin. Tayo pa rin po ba'y gumagawa? Yung bang pamumuhay pa rin ba natin ay ayon pa rin ba sa kagustuhan ng Diyos o tayo po'y naliligaw na? Amen? Baka dun sa dulo pala, hindi ho natin makuha yung pong corona, yung pong championship. Meron po kasing gantimpala. Sabi natin gantimpala. Maliit po ba yung 100,000? Ako po, alam ko po halaga ng 100,000, kaya nung nagbukas yung pintuan, sinamantala ko. Alam ko malaki yung pera, kaya ginawa ko ang lahat. Hindi ko kailangan ng tao na magsasabi sa akin ng ano dapat at hindi ko kailangan kainin. Hindi ko kailangan ng tao na magsabi sa akin ano yung dapat kong gawin. Hindi ko kailangan ng advice. Well, kung mag-a-advise sa akin, salamat. Pero dahil ako mismo naiintindihan ko yung price, mag-aaral ako kung ano dapat kong gawin. Wala mang magsabi sa akin, araw-araw po mga kapatid, nag-search ako sa YouTube. Ano yung mga dapat, ito bang pagkain na to, ganito, yung bang ganitong pagkain, lahat po nakadetalye, kaya kada pagkain po ngayon, alam ko kung gaano po yung energy content. Simula sa gulay, sa kanin, sa lahat ng kinakain, karne, itlog, lahat yan. Kinukompute ko ho araw-araw anong energy ang ipinapasok ko sa aking katawan. Kasi ho, ganito konsepto, kasi may nagtanong sa akin, Brother Joe, paano ka pumayat? Okay. Napapansin niyo po ba minsan pag di kayo kumakain, nanginginig katawan natin? Kasi bakit? Naghahanap siya ng energy. Okay? So, halimbawa, ang isang mansanas na imagine niyo nasa aking kanang kamay is source of energy. Pinagmumula ng enerhiya. Lakas. Ha? It's either kanin, karne, kahit ano. Pero ang sample natin, apple. Okay? So, yung energy na manggagaling sa apple, ipapasok ko sa aking katawan at siyang gagamitin kong energy para magtrabaho. Yes. Tama? Ngayon, ganito nangyayari. Brother Joel, bakit tumataba ang tao? Okay? Kakain ako halimbawa yung isang apple ay ang energy niya, magbabanggit na lang ako ng number para mabilis niyong ma-imagine, okay? Sabihin na natin ang isang apple, ang energy niya is 100. Okay? 100 yung energy.
Ngayon, ang katawan ko is nangangailangan siya ng, sabihin nating, kailangan niyang energy para makagalaw ako, makapagtrabaho ako. Ang kailangan kong energy is 500. Okay? So kapag kumain ako ng ilang energy ng apple? 100. Kapag kumain ako ng apple, so ako ay meron ng 100 na energy. Pero kailangan ko pa ng ilan? 400 pa. Ibig sabihin, pag nagtrabaho ako, mamaya magugutom na ako. Kakain uli ako ng isang mansanas. So nadagdagan ako ng 100. So may lakas ka na naman magtatrabaho. Tama? So magugutom ka naman mamaya. In short, makakakain ka ng 1, 2, 3, 4, 5 na mansanas para magawa mo yung trabaho mo. Okay? Ibig sabihin, yung kinain mo, inilabas mo rin kasi nga nagtrabaho ka. Tama? Ito problema. Ang ipinapasok natin, halimbawa, kailangan mo lang 500 para magawa mo yung trabaho mo, mailabas mo rin yung energy, ang kinakain natin mansana sa halip na 5, 10. 10 mansanas ang ipinasok mo, ang tinrabaho mo lang is 5. So, saan napupunta yung 500 na energy na sobra? Yun po yung nako-convert as fat. Kasi ang ginagawa ng katawan ay hindi nagamit itong energy na to. Ise-save natin. Ise-save niya as fats, as taba. So, in short, maganda rin pala ang taba. Kasi bakit? Kapag wala ka ng mansanas na makain, ang gagamitin ng katawan mo, yung itinabi niyang fats. Yun! Kaya pala yung pagda-diet ay malaking tulong. Kasi bakit? Tinuturuan mo ang katawan mo, wala kang kakaining mansanas, kainin mo yung fats. So ngayon, yung katawan mo, manginginig. Kasi bakit? Hinahanap niya yung ipapasok mo eh. Wala siyang nakuha. Walang natanggap yung bituka. Magbabago yung katawan mo ngayon ng strategy. Kukunin niya ngayon yung mga taba-taba sa katawan, siya yung pagmumulan ngayon ng energy mo ngayon. Pakalipas lang ng ilang, halimbawa hindi ka kumain ng isang araw, manginginig ka dun eh. Pero mapansin mo, pangalawang araw, pangatlong araw, mawala yung nginig. Bakit? Nag-adjust na yung katawan mo. Ang kinukuha niya na energy is galing sa taba. Mapapansin mo, parang mas alert pa yung isip mo, mas maliksi pa ang galaw mo, kasi ang energy mo na ngayon nanggagaling sa taba. Ngayon, kapag hindi, tawag dito, kaya bababa yung timbang, kaya mawawala yung fat. O, alam niyo na ho, no, mga kapatid, ganun po yung science behind. Sobrang, hindi ko po alam paano ko ipaliwanag sa mababaw na paraan, pero yun na po sa tingin ko yung pinakamababaw. Pero busisi ho nun. Pero ganun ko lang po pinaliwanag para maintindihan natin na. Kasi sasabihin ng tao, mate ko, pa nga kumain ng nasi. Ay, mate ko. Hindi ko kayo mamamatay. 100 days ko hong ginawa, hindi po ako namatay. Brother Jun, hindi ka ba talaga kumain ng kumakain naman po ako, pakurot-kurot, kasi carbohydrates naman yun. Pero hindi katulad nung dati. Kasi nga, ibang topic na lang. Sige, pagmitingan ho natin yan kung gusto nyo talaga. Kasi dito muna tayo. Kasi, kinonect ko siya mga kapatid, kasi nga, ito po yung latest na nangyari sa buhay ko. Gusto kong i-connect dito sa verse na to, para maintindihan po natin na kailangan nating meron dapat tayong gawin bilang mga Kristiyano. Amen. Hindi mo pwedeng sinasabi natin Kristiyano tayo, tapos yung pamumuhay natin, okay lang, mura doon, pagsinungaling doon, di ba, gumawa ng masama doon, di ba, pag walang nakakakita, manonood ng mga bastos. Hindi mo pwede. Hindi mo pwede kasi, halimbawa ako, nagda-diet ako, well, nagda-diet daw, pero mamaya-maya, iinom ako ng soft drinks, iinom ako ng chichirya, no? Pupunta ako sa...
Kakain ako ng chichirya, mahirap inumin nila. Di ba? Sisikreto ako, susubo ako ng kanin, kukuha ako sa kaldero. Niloloko ko sarili ko. Sino niloloko ko? Sarili ko. Sinasabi mo, nagda-diet ka, tapos hindi mo pipigilan ng sarili mo. Aba, niloloko mo sarili mo talaga. Kaya nga yung nagsasabing Kristiyano siya, pero okay lang siya sa gumawa ng masama, iniloloko niya sarili niya. Anong gantimpala ang tatanggapin nun walang pagdidisiplina sa sarili. Hello? Ang Kristiyano ho, dinidisiplina ang sarili. Dahil po ang Diyos ay nagdidisiplina, yes or no? Yes. Kapag ang isang Kristiyano naging palalo, ang Diyos ay didisiplina. Kasi bakit? Minamahal ng Diyos ang kanyang anak. At sa paanong paraan niya, pinapakita ang kanyang pagmamahal sa pagdidisiplina. Okay, hindi naman po lagi pagdidisiplina, isang paraan po ng Diyos yun. Isang paraan. Maraming paraan ng Diyos para iparamdam niya ang kanyang pagmamahal. Pero isa po doon ay ang pagdidisiplina. Amen? At kung ikaw daw ay dinidisiplina ng Diyos, magpasalamat ka kasi patunay yan na ikaw ay anak ho ng Diyos. Amen? Kaya kung kayo po ay dinidisiplina ng Panginoon, mga kapatid, magpasalamat ka, magpuri ka sa Diyos, patunay yan na ikaw ay anak. At kung ikaw ay anak, ikaw ay maliligtas. Kung hindi ka anak, hindi ka dinisiplina ng Diyos, mga kapatid, pagsisisihan mo kapag nasa impyerno na tayo, mga kapatid, mahirap po kasing ipaintindi sa inyo gaano kahirap sa impyerno dahil pag nandun na lang natin yung maintindihan. Di ba sasabihin ng mga nanay sa mga anak na pasaway, sasabihin nila, hindi, antig dyan, maghirap ko kaya kayo. Paperwall na kayo, 9 months, kung baluyo mo. Di ba? Sasabihin natin gano'n, kung alam nyo lang, hindi nyo gugustuhin yung nararanasan ko. Kasi, naranasan nyo. Yung impyerno, may nakaranas na ba sa atin? Wala, kaya walang pwedeng magsabi na, kung alam nyo lang gano'ng kahirap sa impyerno, huwag nyong pagnasahin pumunta sa impyerno. Pero binanggit sa Biblia, ano meron sa impyerno? Uod na hindi namamatay, na kumakain ng iyong katawan. Apoy na hindi mamamatay. Paghihirap na walang katapusan. Habang panahon, paghihirap ang pinagdarana. Mga kapatid, kung may paghihirap ka ngayon, wala yan sa katiting sa paghihirap na meron sa impyerno. Walang segundo, walang pahinga, kada oras, lahat ng sandali, paghihirap sa impyerno. Gustong-gusto mong makatikim ng tubig, pero wala. Napakahirap sa impyerno, mga kapatid. Huwag ho natin pagnanasahin. Wag. Sabi mo sa katabi mo, wag, alibro, alisis. Alisis. Kung ati ka mang paghihirap ngayon kapatid, batain mo. Batain mo yung paghihirap na meron ka. Huwag mong iiwan ng Diyos dahil sa paghihirap na yan. Pakiusap, kapatid, kung may pagsubok ka, huwag kang bibitaw sa Diyos. Huwag. Hindi mo alam ang mangyayari kung ang Diyos ang bibitawan mo dahil delikado. Yung paghihirap dito sa lupa, mga kapatid, pansamantala lamang. Pagtatawanan ka ng barkada mo dahil nagsisimba ka na ngayon, okay lang yun. Pagtatawanan ka ng kumpare mo dahil di ka na sumasama sa inuman, okay lang yun. Kapatid, pag nasa impyerno ka, ano pang pagtatawanan mo dun? Yung tao nangangatwiran, kasama ko naman yung kumpare ko sa impyerno Kasama ko naman yung kumpare ko sa impyerno. Sa tingin ko, masaya naman kami doon sa impyerno. Doon kami magiinuman. Di ba may kantang ganon? Doon daw sila magiinuman sa impyerno. Kailan pa may tindahan sa impyerno?
Ando ba si Aling, Aling Puring? Wala ho doon si Aling Puring magtitinda ng alak. Puro ho doon paghihirap. Hindi mo nga maiisip yung kumpare mo sa impyerno dahil naghihirap ka eh. Hindi mo maisip tumawa, hindi mo maisip mag-joke, hindi mo maisip anumang klaseng kasiyahan, hindi mo maiisip kasi puro paghihirap ang meron ho doon sa impyerno. Mga kapatid, wag kang bibitaw sa Panginoon. Amen? Pwede ba sabihin katabi mo, huwag tayong bibitaw? Tuloy-tuloy lang tayo. Amen? Tuloy-tuloy lang. Mga kabataan, tuloy-tuloy lang ha. Susunod ha, dapat nandito ulit kayo. Mga nanay, mga tatay, tuloy-tuloy po tayo sa paglilingkod. Amen? Tuloy-tuloy. Bro, tuloy-tuloy. Amen? May dulo po ito mga kapatid. Actually, yung mga simpleng pag-ano lang po ng mga tao, simple pa lang po yan. Yung mga Kristiyano nung panahon, pinapatay. Wala pa naman pong pinatay ho na Kristiyano ho dito. Dahil po sa paglilingkod niya sa Panginoon, wala pa hong pinatay. Pagkaraniwan ng mga pinapatay, may ginagawang masama. Tama, kalaban sa politika. Tama, mga drug pusher. Yan. Pero dahil sa paglilingkod sa Panginoon, wala pang pinapatay. Kaya ho yung mga pagsubok na pagtatawa na lang tayo, wala ho yun. Mga kapatid, wag ho nating parang ikahiya. Taas no po tayo na maglingkod sa Panginoon. Amen? Amen. Tuloy. Sabi po sa Philippians 3:14, tulad ng isang manlalaro, nagpapatuloy ako hanggang makamtan ko ang gantimpala na walang iba, kundi ang pagtawag sa akin ng Diyos na makapamuhay sa langit sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Brother Jun, ano ba yung tinutukoy na gantimpala? Ito, ang gantimpala daw ay ang pagtawag sa akin ng Diyos na makapamuhay sa langit. Mga kapatid, ang gantimpala, hindi ko kayo pinapapalakpak. Ang gantimpala ay tayo po'y makapamuhay sa langit. Hello? Mga kapatid, yung 100,000 mauubos. Mauubos. Actually, nakalaan na nga eh. May paglalagyan na. Hindi siya extra fund. Nakaalat na. May pagbabagsakan na. Ubus na in short. Pero yung pong gantimpala na hindi po masisira ay yung makapamuhay sa langit, mga kapatid. Nai-imagine nyo ho ba yung yaman na meron na tayo po'y makapamuhay sa langit? Kapatid, wala nang sinungaling doon, wala nang kriminal, wala nang sakit, wala nang paghihirap, wala nang politiko doon na puro bibig. Wala nang marites, walang backstabber, walang sip-sip, walang paghihirap. Di ba yun ho yung gusto nyo? Ano po ba gusto nyo? Yung ganitong buhay? Kung may nanaisin po kayong klase ng buhay, hindi ba yung sinasabi ng Biblia? Yung makapamuhay sa langit? Wala na sakit? Gusto nyo po bang sumasakit tuhod ninyo? Pag-ising nyo, hindi kayo makabangon, masakit yung ulo, kasukasuan. Dahil, alimbawa, mga nagtrabaho, mga tatay, hirap bumangon, sakit sa likuran. Yung ba yung gustong buhay natin? Hindi ho yan. Pero kailangan natin batain ngayon dahil wala tayong choice. Andito tayo sa mundo, dito tayo namumuhay. Batain natin. No? Pero hindi ito yung panghabang buhay. Hindi ito ang disenyo ng Diyos. Ang disenyo ng Diyos sa bagong langit at lupa na kanyang inihanda sa kanyang mga anak, mga kapatid, yan ang pinakamaganda na pwedeng mangyari po sa tao. Amen? At sana mga kapatid, pag nasain natin, nung sinabi ni Sir Tekram na may 100,000, ninais ko po. Ninais kong makuha ang prize.
Hindi po ako sumali sa challenge para lang ako naglalaro. Na para bang kung ano mangyari. Hindi ho ako kung ano mangyari. Simula day 1, nag-fasting agad ako. Ilang kilo agad ang natanggal sa akin. Kada araw, tinanggal ko kanin. Masama ba ang kanin? Hindi masama ang kanin. Gawa ng Diyos ang kanin. Bakit naging masama? Hindi ko masama ang kanin. Masama siya dahil sa kalagayan ko, hindi siya makakabuti sa ngayon. Sino dito yung nagbo-boyfriend, nag-girlfriend ng estudyante? Ipapasok ko lang to para maintindihan ninyo ano. Ipapasok ko yung kanin patungkol sa pagbo-boyfriend o pagrerelasyon, okay? Masama ba ang kanin? Hindi. Pero sa akin na sa diet challenge, hindi siya makakabuti sa akin. Kaya iiwasan ko siya. Dahil ba masama ang kanin? Hindi. Dahil hindi siya makakabuti sa akin dahil nasa challenge ako. Tama? Kung diabetic ako, meron ako yung diabetic ako. Okay? Iiwasan ko ang kanin dahil ba masama ang kanin? Hindi. Makakasama lang siya dahil diabetic ako. Pero pwede siyang kainin ng mga hindi diabetic. So yung kanin, hindi siya masama. Pero pagdating sa akin, hindi siya makakabuti. Sa mga estudyante, okay lang bang mag-girlfriend, mag-boyfriend? Okay? Hanggat maaari, iwasan. Kasi bakit? Hindi siya makakabuti. Ang pag-boyfriend at pag-girlfriend ay parte ng buhay ng tao. Hindi siya masama. Dahil balang araw mag-aasawa rin kayo. Okay? Pero bakit iiwasan mo muna habang ikaw ay estudyante? Kasi hindi siya makakabuti sa ngayon. Kasi ang kailangan nyong gawin, mag-aral muna. Di ba? Tingnan nyo yung diabetic, kumain pa rin ng kanin, kain pa rin ng kanin. O ano nangyayari sa diabetic patient? Napapabuti? Lumalala! O tingnan nyo yung estudyante, pasok ng relasyon, pasok ng bisyo, doon nangyayari sa pag-aaral. Napapabayaan. Ganun lang ho yung concept. Kaya mo iiwasan muna yung mga ganyan kasi nga hindi siya nakakabuti sa pag-aaral ninyo. Hindi dahil sa masama, dahil balang araw maliligaw naman talaga kayo, pero huwag niyo munang gawin dahil nag-aaral kayo. Nag-gets po ba yung yung relation ng tinutukoy ko? Okay. Andiyan pa po ba kayo? Yes. Isang oras pa po ako dito. Dahil joke lang po, patapos na po tayo. Verse 25, ang bawat manlalaro ay nagsasanay ng mabuti at dinidisiplina ang sarili upang makamit ang gantimpala. Yun po yung sinabi ko kanina. Ginagawa niya ito para sa gantimpalang hindi nagtatagal, ngunit ang gantimpalang hinahangad natin ay ang magtatagal, magpakailanman. Yun nga po yung makapiling at makasama natin ng Diyos sa langit. Amen? Amen? Verse 26, kaya nga may layunin at direksyon ng aking pagtakbo, kumbaga sa isang boksingero, hindi ako sumusuntok sa hangin. So, hinalin tulad naman sa isang boksingero. Mga kapatid, tayo po yung mga Kristiyano, tama? Tayo po yung tagasunod ni Jesucristo. Lahat ng ating gagawin, lagi nating siguraduhin, yan ba ay kagustuhan ng ating Panginoon? Amen? Amen? Ngayon, Brother Jun, paano Brother Jun kapag may mga hindi ako nasunod? Humingi ka ng tawad. Dahil ang habag ng Diyos ay laging bago kada umaga. May nagawa kang kasalanan, magpakumbaba tayo sa Panginoon. Hindi pa tapos ang karera. Halimbawa, nagda-diet challenge ako, birthday ni Paring Marlon. Naglagay siya ng lechon. Natukso talaga ako. Napakurot ako talaga na may kanin pa. Pag-isip ko kinabukasan, yung timbang ko na pa ganun, umangat. Ano mararamdaman ko? Pagsisisi. Ha? Pero kapag wala akong pagsisisi,
ano lumalabas? Wala akong pakialam dun sa karera ko. Tama? Kaya yung mga tao walang pakialam na nakagawa ng mali, hindi mga Kristiyano yun. Wala silang mindset na parang kailangan nilang dapat laging maging mabuti, pabuti ng pabuti. Wala silang ganung mindset kasi nga hindi naman talaga sila at the first place tagasunod ni Kristo. Kasi ang mga tagasunod daw ni Kristo ay parang nga daw mga ngarera. Iniintindi natin ang mga nangyayari kung may nakagawa ng mali. Dapat nagsisisi. Hindi ko sinasabing okay lang magkasala, pero kung tayo magkasala, tayo po'y magpakumbaba at humingi ng tawad. Huwag ho tayong tumigil. Ay, nakakubisa, Brother Jun. Huwag yung alang nasi. Huwag yung magsinungaling. Huwag yung huwag yung alang-alak. Huwag yung gawang marawak. Talagang ito yung burigo. O pinipili mo na ang ano mo. Pinipili mo na talaga ang gusto mong puntahan. Hello? Pero ang mga Kristiyano, mga kapatid, lumalaban. Amen. Palaban, amen. Kasi yan ang ganito. Laban. Sabay-sabay. Laban. Ay, yung iba, ayaw lumaban. Mukhang sumuko na. Isa ba? 1, 2, 3, laban! Laban ho, amen, mga kapatid. Ipaglaban ho natin ang ating pong pananampalataya. Dito pa sa pagtatapos, sa 1 Timothy 6:11, ngunit ikaw bilang lingkod ng Diyos, kung ikaw ay lingkod ng Diyos, makinig ka kapatid. Ngunit ikaw bilang lingkod ng Diyos, iwasan mo ang mga bagay na iyan, sikapin mong mamuhay ng matuwid, banal, may matibay na pananampalataya, mapagmahal, mapagtiis, mabait sa kapwa. Ipaglaban mong mabuti ang pananampalataya, panghawakan mong mabuti ang buhay na walang hanggan, dahil tinawag ka ng Diyos para sa buhay na ito nang ipahayag mo ang pananampalataya mo sa harap ng mga saksi. Kung ikaw po ay nagsuko na ng buhay, mga kapatid, kay Kristo, ipaglaban natin. Walang sukuan. Hello? Wala hong sukuan. Amen? Sabi mo sa katabi mo, wala na to. Di na tayo titigil. Tuloy-tuloy na to. Amen? Kapatid, hindi ko po tinutukoy dito yung pag-born again. Ang tinutukoy ko dito, pagiging Kristiyano. Yung pagising mo ng umaga, yung mananalangin ka, bago ka kumain, magpasalamat ka sa Panginoon, isipin mo paano mo itatrato yung magulang mo, isipin mo paano mo itatrato yung mga kaibigan mo ngayon. Kapatid, hindi ho simpleng pagdalo lang po ng gawain ng pagiging Kristiyano, yung sisimba ka lang ng linggo. Ang pagiging Kristiyano, mga kapatid, sabi ng Biblia, ano man ang iyong gawin mo. Kung ito man ay pag-inom o kumakain ka, gawin mo ito. Gawin mo sa ikararangal o ikakalwalhati ng Diyos. Amen? Lahat ng ating ginagawa, tayo nagtatrabaho, tayo nasa bukid, tayo nasa opisina, o nasan man po tayo, iniisip po natin paano natin mabibigyan ng kapurihan ng ating Panginoon. Verse 27, mga kapatid, dito po tayo matatapos. Dinidisiplina ko ang aking katawan at sinusupi lang masasamang pagnanasa nito. Dahil baka pagkatapos kong ipangaral ang magandang balita sa iba, ay ako pa ang hindi makatanggap ng gantimpala mula sa Diyos. Amen? Sa atin naman po mga nangangaral ng mabuting balita, hindi po tayo exempted. No? Tayo rin po ay dapat maging mapagbantay sa atin din mga sarili. No, baka naman kakashare natin, hindi na natin nababantayan ang ating mga sarili. Bantayan din natin. Amen? Kung tayo po, ulitin ko po, kung tayo man po'y makakagawa po ng pagkakamali, dahil hindi po imposible yon, mga kapatid. Pwede ho makaranas ho ang isang Kristiyano ng pagkakamali. Pero kung ikaw po ay may pagkakamaling nagawa, humingi tayo ng tawad. Amen? Amen? Meron po ba tayo natutunan? Mga kabataan, may natutunan ba? Sa mga nanay, may natutunan po. Sa mga katatayan. Ayan. Sa lahat po, purihin po ang Panginoon.
At tayo po ay manalangin. Pikit po natin ating mga ulo at tayo po ay manalangin sa ating Diyos. Ama po naming Diyos, marami pong salamat sa oras po na ito na kami po ay pinagkatipon mo. Salamat po sa paalala, O Diyos, sa amin kung saan ang aming pong pagsunod po sa inyo, O Diyos, ay inihalag tulad po sa isang mangangarera na kailangan po namin gawin at pagbutihang mabuti ang aming pong ginagawang paghahanda o yung aming pong karera, Panginoon, araw-araw. O Diyos, kailangan ka po namin. Samahan niyo po kami, Panginoon. Paalalahanan niyo po kami kung kami po nakagawa ng kasalanan o pagkakamali, Panginoon. Ituwid niyo po kami, O Diyos. Hallelujah. At kung kami naman po may mga pagsubok na pinagdadaanan sa mga oras po na ito, Panginoon, kayo po magbigay sa amin ng lakas para po mapagtagumpayan po namin anumang pong mga paghihirap na amin po pinagdadaanan. Dalangin din po namin, Panginoon, sa mga bago po namin nakasama, sa mga kabataang naririto na Lord, buksan mo ang kanila pong spiritual na pangunawa, ang spiritual na isip at mga paningin at pandinig. Maunawa po nila ang kahalagahan ng pagsuko ng kanila pong buhay sa inyo, O Diyos. Makita po nila ang yaman, Panginoon, ng iyong biyaya, ng kaligtasan, O Diyos, sa kanila pong mga buhay. Makita po nila ang yaman ng pagpapatawad mo, O Diyos, sa aming pong mga kasalanan. Salamat po, O Diyos, at sa bawat mga kananayan, katatayan, mga kabataang naririto, lalo na po sa buo-buo po ng Lord, sa iglesia po na ito, Panginoon, sa Magumbali, Panginoon, kayo po ang magpala po sa kanila, pagbukulorin mo, Panginoon, ang pagkakaisa, O God, hallelujah, isang pag-ibig, pananampalataya, ito pong Lord, iglesia po na ito, at gamitin mo po ito, na maging ilaw, Panginoon, hallelujah, sa lugarin pong ito, maging pagpapala, Panginoon. Marami po salamat, O God, sa iyo po mga salita, sa iyo po lahat ng papuri, kung aming samot dalangin, sa ngalan po ng aming Panginoon Jesus. Lahat po ay magsabi ng Amen. Amen. Salamat po sa Panginoon sa natutunan po natin sa gabi pong ito. May natutunan po ba tayo? Amen. Binabati po natin si Parin Jun sa kanyang alam niyo po, napakahirap po nun, no? Mahirap po yung dapat pag ginagawa mo po yung bagay po na yon, dapat matalino ka rin. Alam mo rin po yung may timbangan ka pa dyan. Na meron ka timbangan, tinitimbang mo yung mga kunyari, yung protein, yung lahat ng kinakain mo. Kasi po, lahat po ng kailangan po ng ating katawan, lahat po ng pinapasok natin dapat tama sa timbang. Amen. Kasi po kapag ka po hindi po siya tama, may stock po siya, tapos sa susunod naman, kumain ka na naman, sumobra na naman. Di po ba? Kaya ganun po yung nangyayari. Kaya salamat po sa Panginoon. Nakikita po namin si Kuya Darius, kahit hapon na, nagja-jogging pa yan. Dapat matalino ka, di po ba? Dapat matalino ka. Alamin mong mabuti, kagaya ng pagiging isang Kristiyano. Alamin mong mabuti yung mga bagay-bagay. Amen. Kaya salamat po sa Panginoon sa matyaga pong pakikinig. Yan po'y tandaan po natin yung mga natutunan po natin sa oras na ito. Yan po'y kayamanan po natin. Amen. Kaya sa oras na ito, dahil po nag-practice po yung kabataan, tinatawagan po natin si Nanay Lydia sa atin pong offertory exhortation. Nagpa-practice po sila sa church po. Sila Kuya Arnel. Ipuawaan po natin ang ating pagkakaloob sa ating Panginoon. Dakila po namin Ama na makapangyarihan sa lahat. Kami po nagpupuri, nagpapasalamat Lord sa oras po ito. Salamat sa pagsama ng banal na Espiritu. Pagtuturo mo po sa amin kung paano po kami makasunod sa iyong kalooban. Maraming salamat. Patuloy mo pong buksan ang aming pong puso, ang aming kaisipan. Sa pamagitan po ng pagbibigay sa iyong ministeryo, Lord, patuloy mo pong pagpalain ng bawat sa po sa amin. At ang mga salaping malilikom po sa oras na ito ay magamit lamang po sa ikalalawa ng inyong gawain dito sa lupa. Maraming salamat. Pagpalain mo po ang bawat kabuhayan po ng bawat sa po sa amin.
Salamat po ng maraming sa iyo po. Papuri, pasalamat, pagsamba in Jesus' mighty name. Amen. Jess, tara ka. Amen. Lahat po ng yan ay nagagamit po para po sa kalwalatian ng atin pong Panginoon. Kaya nagpapasalamat po tayo sa Diyos na yan po patuloy na pinapagawa ng atin pong Panginoon. At isang araw po ay magiging maayos din po yan. Magkakaroon po ng tambak dahil lumulubog po kasi. Para po kapag nagagawain po tayo, hindi na nababasa yung mga paa. Hindi na, baka po magka-alipunga po kayo. Kaya salamat po sa Panginoon sa kanyang napakagandang biyaya. Amen. Kaya po sa kanya po ang lahat po ng papuri. Sige po, tayo po tumayo para sa ating pagtatapos, sa ating closing prayer. Tinatawagan po natin si Bapang Mar. Nasaan po siya? Sige po, si Kuya Ryan na lang po. Tayo po dumako sa ating closing prayer. Baka po meron kayong request prayer. Request prayer. Okay, ma'am, manalangin tayo. Dakilang Diyos, sa mga banal na sumasalangit, kami po isama-samang nagpupuri, sumasamba sa iyo, Panginoon, sa Espiritu at katotohanan. Pinararangalan ka namin, O Diyos, sapagkat ikaw ay laging mabuti sa buhay ng bawat isa, O Diyos, at kami nagpapasalamat sa katagumpayan ng aming pong pagtitipon at nagpapasalamat din po kami sa iyong presensya na gumagabay, nagtuturo po sa amin at maging po sa lahat ng iyong mga anak na ginagamit. O Diyos, sa kanyang buhay ay ikaw ang siyang maluwalhati, maparangalan, Panginoon. Lord, pagpalain mo lahat ng kanyang kabuhayan, O Diyos, at gamitin mo ano man ang meron po siya, Panginoon, para sa ikaluwalhati at ikararangal o gaan ng iyong dakilang pangalan, Panginoon. Maging sa buhay ng bawat isa po sa amin, ano mang kahilingan, O Diyos, pangangailangan, ikaw ang siyang magkaloob ng lahat ng mga ito, Panginoon Diyos, at ang kapayapaan, kagalakan, at ang buhay, O Diyos, ay amin po itong taglay, Panginoon, at kami nagpapasalamat sa lahat po ng mga ito. Kaya, O Diyos, sa pag-uwi ng bawat isa po sa amin, ikaw ang siyang gumabay po sa amin, makarating kami ng ligtas, O Diyos, sa aming pong pansamantalang tirahan dito po sa lupa, Panginoon Diyos. Kaya maraming pong salamat, ibinabalik namin ang lahat ng papuri, pagsabot at salamat sa pangalan ni Jesus. Po daw po muna kayo, maganda po kayo. Po muna kayo. Ano pa eh? Hindi tayo magpa-practice lang. Let's go. Let's go. Pagbilenda ako pa ng live. Pagbilenda ka rin, no? Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Hindi mo lihat. Paanasin mo kayo. Let's go. Oo. Ito ka. Alin mo ng baso ko. Sinabi man.
Hindi ako nakakaipon ng ganito. Tatlong buwan. Mga tinapay. Juice, wala akong juice. Makay mo ganyan, makay pa. Oh. Ito bisa mo eh. Ay, siya! Tama,